Yan, para pwede kong isend sa inyo na gusto nyo reviewin. Ayun. Okay. So, ang starting point lagi is, ito yung laging tanong, saan ka nga talaga makakuha ng customers? Doon nga, di ba, yung sa hot market. Alam, alam niyo ba yung registered voters sa San Marcelino? Sunod man. Sa akin sa rin. Ay, Hmm, coach eh. yun. Kunin mo lang yung 5% nun. Pag, pag na-penetrate mo yung 5% nun, sure ball na yung 6 digit mo every month. Di ba? Honestly, eto ha, never ako nag-offer ng Herbalife shake. Nakita niyo naman yung shake, di ba? Never ako nag-offer nun. Never kong ginawa yun. Okay? Alam niyo kung paano ako nag-offer ng Herbalife? Ang ginagawa ko, itong tinatawag ng mga third-party tool. Hindi ako nag-offer. Kunwari, ikaw yung friend ko, Dayan. Uy, Dayan, gusto mo po mag-Herbalife? Gusto mo rin ba mag-weight loss? Ito, try mo kaya tong shake namin. Never kong ginawa yun. Okay? Ang ginagawa ko, dinadala ko sila sa third-party tool. Ito yung isa sa pinakamalakas na pangkuha talaga ng mga customer. 15 days weight loss. Ito si Sir Dave Ferrer. Ito yung explain ko sa inyo nung nakaraan. Di ba? Hmm. Pag magpo-post ka, yan. Pag magpo-post ka sa Facebook, make sure lang na ipo-post mo yan sa timeline mo, sa My Day mo, sa Facebook page. Kung wala pa kayong Facebook page, gumawa na kayo. Okay? Or sa TikTok or Instagram. Sa timeline, dapat talaga yan everyday. Everyday posting of weight loss challenge sa timeline. Okay? Ako naman sa Facebook page ko saka sa Facebook um ang tawag dito. Sorry. Sa My Day ko everyday kasi 'di ba 24 hours nawawala. Sa timeline ko saka sa Facebook page usually every other day. 'Yon. Gano'n ko siyang pino-post. Ngayon pag nilagay mo 'yan sa may my story mo, 'wag mo lang basta ilalagay yung picture, okay? Maglagay ka ng kahit maliit na caption, 'di ba? Caption na maliit. Gusto niyo ba ng 10K? Tapos, 'di ba alam niyo yung sa Messenger na meron tayong note? 'Di ba merong Opo. note doon? Lagay mo, gusto mo rin ba ng 10K para sa weight loss mo? 'Yun, everyday din 'yun. Ganun-ganun lang. Ganun-ganun lang lagi ginagawa. Etong si Dave Ferrer, lagi itong, actually hindi ko to kakilala. Hindi ko siya friendzone na talagang kakilala. Nag-inquire lang talaga siya. Pag nag-inquire, everything or everyone, sino man yung nag-inquire sa'yo, ang kailangan yung dalin, kailangan yung gawin is, kailangan nyo silang i-online survey. Napag-aralan nyo na yan nung una, di ba, yung paano bang sumali, kailangan mong ibalik lang yung tanong. Kunwari ito, paano sumali? Para kanino po ba? Para sa iyo po ba? Yan. Yes, para sa akin sana. Yan yung mga sagot niya dito sa conversation. Madami yan. Um, mga ilang weight po ba yung gusto niyong tanggalin kung sakali? Tatanungin mo talaga siya. Kasi kailangan niyo malaman kung interested talaga sila. Every inquiry, idaan lang lagi sa online survey para makita nila yung value ng program. Kasi pag hindi mo yan nilagay dun sa online survey, ang mangyayari yon mamamahalan talaga sila sa program. Di ba? Alam niya naman yung online survey, no? Dayan, no? Alam mo na yan, no? Opo. Yan, ganun lang. Um, para mga 4 questions lang yun para alam mo. Okay? Next. Again, isa to sa pangkuha ng customers. Tsagain mo lang talagang mag-post. Pero honestly, hindi mo to pwedeng asahan 100%. Kasi ito is, alam mo yun, isipin mo na lang na para ka namimingwit sa dagat, pangpampain mo yung weight loss challenge. So hindi mo talaga sigurado kung sino ang makukuha mo, kung sino ang mag-i-inquire sa'yo. Pero nagtatry ka. Ganun yun. So ganun mo siya tingnan kapag nagpo-post ka sa Facebook. So, not guarantee na magkakaroon ka. Kasi hindi mo naman personal na kinausap. Okay? Ito yung mga inquiries. So saan ka pa pwede makakita mga reaction sa posting mo? So kung nag-post ka ng something about result, about Herbalife, basta yung something na post mo, kung sino yung mga nagda-like doon, nagka-heart, nagko-comment doon,
sila yung mga pwede mo maging prospect. Ang ginagawa ko nga dyan, nililista ko yung pangalan ko, kaya ini-screenshot ko. Lalo sa My Day, pag pinost ko yung challenge na yan sa My Day, di ba may mga viewers doon? Mm. Titignan ko yung iisa-isahin ko yun. Kunwari, ikaw, nag-view ka doon, i-message ko yun directly. Kunwari, dito, pinost ko to sa my story ha. Pinost ko to sa my story. Nag-comment, ay, nakita ko nag-view si Dayan. Ang gagawin ko doon, di ba pwede mong tignan yung mga viewers? Direct message ko yun. Uy, Dayan, kumusta? Yan, ask ko lang sana, baka interested ka or meron kang kakilala na pwede mag-join sa challenge namin. Ayun, direct message ko pag nag-view na ganun. Pag kinabukasan at nag-view siya, i-message ko ulit yun. Diba? Ganun akong katindi mag-message. So, pwede mo sila maging prospect, invite mo lang sila sa wellness talk or sa challenge. Okay? Minsan, ang ginagawa ko din, pag nag-view sila dun sa My Day ko, ini-invite ko rin sa wellness talk. Alam mo kung ano sinasabi ko? For example, si Melay, nag-view siya dito sa posting ko sa My Day ng 15 days weight loss challenge. Ang isa ko rin ginagawa dyan, uy Melay, thank you nga pala dito sa pag-view mo sa my story ko. Siya nga pala no, kailangan ko lang sana ng tulong mo para dun sa aming wellness talk. Kailangan ko lang kasi ng online guest na kaibigan. Yan. So if available ka, yan, pwede ba kitang maging online guest? Ini-invite ko sila dun. Diba? So many, alam mo yun, so many ways. Kailangan mo lang talagang maglaan ng time. Yan. And then, hot market, warm market, cold market dito. Ito is intentional to. Ako, honestly, hindi ako nagpo-post ng wellness talk. Di, kung mapapansin nyo sa my day ko, sa timeline, hindi ako nagpo-post ng wellness talk. Ito talaga is, sinesend ko talaga sa kakilala. So kung ang schedule ng wellness talk, for example, di ba, ang wellness talk natin is Tuesday saka Thursday. So ang ginagawa ko yon, nag-i-invite na ako bago pa yung event na yon. Tapos nililista ko na yung pangalan nila. Tapos pina-follow up ko na lang pag may event na. Parang for example, kay Dayan, na Saturday saka Sunday siya usually pwedeng mag-massive ng invitation. So yung Saturday saka Sunday na yon, ang gagawin niya, mag-i-invite na siya para doon sa Monday. Ay para doon sa Tuesday na wellness talk. Yun. Paano ako mag-invite? Gantong-ganto ako mag-invite. Guys, tingnan niyo mabuti. Ganyan lang. Good day, Lars. May ask lang sana ako if okay lang. Pag hindi nag-reply, hindi ko na ulit i-chat. Pero pag nag-reply kasi yan, ano po yun, sir? Ito mga friend ko yun sa Facebook. Ito rin yung mga nag-view sa my story, sa timeline ko, yung mga posting. Kailangan ko sana ng tulong mo. May task kasi ako sa Herbalife. Since alam talaga nila na nag-Herbalife ka, kasi nga friend ko sila sa Facebook, need ko ng at least 2 guest na athlete. Ito kasi athlete to. So alam kong athlete siya. So kunwari, nurse siya. Pwede mong gawin na need ko ng at least 2 guest na nurse. O kunwari, architect siya, need ko ng at least 2 architect. O kunwari, construction worker siya, need ko ng at least na 2 construction worker. Babaguhin mo lang to. Kaya dapat, kilala mo yung person na ini-invite mo. Kasi isipin mo na lang para tong personal invitation sa mga birthdays, di ba? Saan nakakita, may magbe-birthday tapos ipopost niya sa Facebook. Di ba? Iba yung personal invitation. Parang ganito rin yan. Personal mo silang ini-invite. So, athlete na makikinig sa online wellness talk namin mamayang 8 p.m. So ito, in-invite ko siya nung morning. Okay? Ikaw una kong naisip, available ka ba? Don't worry. Ito nilalagay ko to. Don't worry ha, wala kang kailangan bayaran or bilhin sa akin, makikinig ka lang. Since alam kasi nila na usually mag-Herbalife ka, baka feeling na bebentahan mo sila. Hindi mo sila kailangan bentahan, hayaan mo yung event ang magbenta sa kanila. Hayaan mo yung event ang magpaliwanag sa kanila. Anong goal natin? Education. So, i-educate sila ng event. Para hindi nila sabihin na, ay, Herbalife, ganon, di ba? Sabi niya, opo sir, okay lang. Yung, sige, send ko sa iyo link. Thank you. Sige po, yan. So pag sinabi niyang i-send niya, pag sinabi niyang yes, ang gagawin ko, tatanungin ko siya kung since alas 8 to, anong time kita pwedeng follow up? Kasi pag nag-yes yan, wala, hindi mo sigurado. Parang nag-yes lang yan for the sake na para lang, alam mo yun, pagbigyan ka.
Pero kapag talaga makikita mo, pag okay, Lars, so mga anong oras ko pwede i-send yung link? Mga ganyan yan. Meron pa conversation yan. Sige, sir, isend mo sa akin ang mga bandang 7 p.m. Yun. Naka-note na yun. Ninonote ko na yun sa cellphone ko. Kaya yung grabe, sobrang maximize ng cellphone sa akin. Diba? So after mag-attend, ask kung ano yung nagustuhan nila sa program. And diretso ask din about sa online survey. Eto ha, bigyan nyo to ng pansin. Etong si Lar, nag-attend siya. So paano ko tong magiging possible na customer? Kasi pag nag-attend dyan, makikinig yun doon. Paano ko to magiging possible customer? Naka-attend mo na eh. So paano yung chance? Ganito ang approach doon. Ganito yung ginagawang approach. Okay, Lar, thank you nga pala sa pag-attend kanina, no? Grabe, sobrang na-appreciate ko. Okay lang mag-ask ng feedback. Ano yung pinaka nagustuhan mo doon sa napakinggan mo kanina? Tapos magre-reply yan sa'yo. Ang usually reply nila yan is, nagustuhan ko po yung mga result, mga testimonial. Tapos, nagustuhan ko po yung importance ng nutrition sa body. Yan. So, hindi nila iisipin na gano'ng kamahal sa Herbalife. Well, may mga people talaga na kahit anong ipakita mo, wala ka nang magagawa doon. Diba? Tama ba ako, Dayan? Yan. So, ganun. So, sasabihin nila yon. Alam mo yung next kong tanong, paano ko malalaman kung possible to bibili? If sakali na bibigyan ng chance, ano yung program na gusto mo? Binabalik ko doon sa survey. Diba? Weight loss, improve health, improve sleep. Alam niyo na yan, di ba? Nasa online survey natin yan. Nakasave ba yan sa note nyo? Yan, ibabalik ko doon. So, gumagawa na ako ng conversation. Ay, sir, kung ako talaga, gusto ko po talaga mag-improve ang health. Okay. So, alam ko naman na into exercise ka. Di ba? Yan. So, kung sakaling bibigyan ulit ng chance, how much are you willing to spend para ma-achieve yung goal na yon? 117 pesos or 206? Alam niyo yun, di ba? Yung A and B. Di ba? So, pag sinabi niyang 117, alam ko na kaya niya yung 10 days. Pag sinabi niya 206, alam ko na kaya niya yung isang set. So, gagawin ko nun, isasend ko yung package, yung apat. Yung trial, yung basic, yung complete, at saka yung premium. Isasend ko yung apat na yon. Sa nga pala, if sakaling magkaroon ng chance na gusto mong itry yung program namin, eto nga pala yung mga ino-offer namin na program. Okay? So makakatulong to para dun sa gusto mong result. Yan. And kung may kakilala ka din na pwede naming matulungan. So in short, na-i-offer mo sa kanya. Na-educate mo na siya. Ngayon, wag mo na siyang kukulitin kung gusto ba niya mag-try na ng program. Ipinakita mo na yung program sa kanya, di ba? Pagpakita mo gano'n sa kanya ng program, ang next mong tanong sa kanya is, willing ka bang itry? Okay? Willing ka bang itry yung program? Di ba meron yon? It's either yes or no. Yun. So pag sinabi nila ay sir, no ano po kasi, wala pa po akong budget. Okay, no worries. Naintindihan ko. Di ba? Okay lang yun. At least, naipakita mo sa kanya. No hard feelings. Alam niyo kung ano sinasabi ko lagi kapag sa mga distributors namin? Walang personalan. Invite lang. Kaya yung mga nagno-no sa akin, yung mga rejections ng mga na-experience ko, hindi ko masyado nililipin. Parang yan, walang personalan. Invite lang kita eh. Parang kung ayaw mo, okay lang din naman sa akin, di ba? Ganun lang kasimple. Ganun lang. Kaya yun lang ang kailangan. Wag kayo magdadamdam. Okay? Pag nag-yes, syempre. Di ba? Pag nag-yes yun, tanongin mo na kaagad. Simulan na natin bukas. Di ba? Ano? Game na. Simulan natin bukas. Ganun kaagad. Ganun kaagad yung offer mo sa kanila. Maging aggressive ka na kaagad pag nag-yes. Nakakasunod ba kayo? Yes? Yes. Coach. Okay. Hindi kayo na-overwhelm ha. Step by step to eh. Kasi ito talaga yung pagdadaanan nyo. Ito naman, yung kanina, posting ng challenge. Tapos, yung pangalawa, invitation sa wellness talk. Ito naman, invitation talaga sa challenge. In short, personal ko talagang ini-invite sa challenge. Hindi ako nahihiya. Diba? Huwag ka mahihiya. In-offer mo sa kanila magandang result, magandang katawan. Ganon din sa wellness talk. Hindi ako nahihiya. In-offer ko sa kanila information.
yung information sa wellness talk, malalaman lang nila yun kapag nag-hire sila ng personal nilang nutritionist. Diba? Kaya pagka ganun, talaga na-appreciate nila. Ito, parang i-invite ako sa challenge. Ito, classmate ko nung high school. PM bro, sorry sa istorbo, alam ko busy ka. Napaka-casual lang, di ba? Sabi ko nga, kailangan hindi nila maramdaman na mag-hard selling ka. Kasi unang-una, hindi mo naman kailangan mag-hard selling. Okay? May ask lang sana ako if okay lang. Ask ko lang sana, baka matulungan mo ako. Naghahanap ako ng mga challenger. Yan. Na pwede manalo ng 10,000 cash prize. 15 days weight loss challenge lang to, baka interested ka or meron kang kakilala. Thank you sa response. Sabi niya details. Sinend ko ngayon yung mechanics ng challenge. Video na to eh. So pinanood niya. Alam mo kung ano sabi niya sa akin dito? Actually, nag-usap muna kami. Nung sinabi niya sa akin details, sinend ko yung mechanics. Ang next kong tanong sa kanya, tinanong ko lang, binilay ko yung tanong, wait lang bro, para sa iyo ba to? Interested ka ba? Alam mo kung ano sagot niya rito? Oo, sana kasi into weight loss din ako. Binili ko lang sa survey, laging sa survey lang. Okay, so, meron bang specific reason ba't gusto mo mag-weight loss? Sabi niya, kakaedad na tayo, hindi na tayo pwedeng ganyan. Okay, great. Tapos tinanong ko, into exercise ka ba palagi? O, di ba? Lahat yan binabalik ko sa survey. Kasi doon mo talaga makikita kung interested ba talaga sila or not. Para hindi ka, ano mo, hindi ka nakahang, hindi ka lutang. Hindi mo alam, ano nang nangyari? Ano ba? Na-close ko ba yung sale or hindi? Dapat yun ang importante. Alam mo kung paano mag-close ng sale. Whether it's either yes or no lang yan. Hindi yan pwedeng titingnan ko. Di ba? It's either yes or no. So, ano pag-usapan namin dito, sabi niya, bro, balikan mo ako next week. Balikan mo ako sa Monday. Itatanong ko dun sa fitness instructor ko. Ayun. So, ang ginawa ko, syempre, conversation, good. Sabi ko sa kanya, basta kami ka ako bro, ang lagi na namin pro-promote, 80% nutrition, 20% exercise. Sabay pinakita ko, sabay sinendan ko siya ng mga result. Ito nga pala yung mga result ng mga members namin. Di ba sinendan ko kayo ng mga pictures ng result? So, mag-send ka lang ng isa or dalawa doon. Huwag ka mag-send ng 20. Okay? Isa lang titignan din niya doon. Mag-send ka lang ng isa na alam mong super ganda ng result. 'Di ba? So, ito nga pala yung mga naging result ng mga kasamahan namin. Bam, bam. Pakita mo 'yon, 'di ba? Ayun. Again, invitation to. Ito is hindi ka talaga hindi tulad sa posting. Ito intentional. Kaya dito, you can invite as many as you want. Di ba? Ilan ang target nyo? 10 people every day. O, di ba? Sa ganyang klase ng script. Alam nyo, kakainin ako invite nito sa isang araw? 20 mahigit. Wag nyo tapusin yung 100 kagad sa isang invite kasi maaano yung Facebook Messenger nyo. Madi-disable siya ng 24 hours sa mga new message. Okay? At least mag-target lang talaga kayo ng 10 to 15, maximum na 20 talaga every day. O, di ba? Ang dami nyo ng sa ganitong klase ng guys, walang perfect script nga pala ha. So anything na sinasabi ko sa inyo is flow lang to. So pwede nyo bago-baguhin, it's up to you. Pwede magbago din yung mga response nila. Basta ang pinaka-bottom line lang is i-invite mo sila. Okay, so invite mo sila, tapos ibabalik mo lang din ibabalik mo sila sa survey. So kailangan nyo na pag-aralan yung flow. Alam ko matalino kayo, kaya nyo diskartehan yan. Okay? Basta invite, babalik nyo lang sila dun sa flow ng survey. Coach, paano pag sinabi nilang hindi interested? Kunwari, itong si JC sabi niya, ay bro, sorry, pass mo na ako dyan, Brad. Alam niyo kung ano ginagawa ko pag nag-pass? Okay ka, okay Brad, no problem. Maraming salamat sa napaka-honest mong feedback. Actually, and honestly, dahil nag-response ka dito, gusto sana kitang bigyan ng regalo. Nagugulat pa yun. Anong regalo? Ayun, dahil nag-response ka, bigyan kita ng free access dun sa wellness talk namin. Okay lang ba sa'yo? Di ba? So wala pa rin siyang lusot. Laging what's next. Di ba? Ano wellness talk? Para malaman mo about food and nutrition. Kung okay lang sa'yo ha, kung okay lang sa'yo, type yes lang para masend ko sa'yo yung link. Free lang yun, Brad, free. So pag sinabi niyo, sige nga, tingnan ko nga daw. O, di ba? O, so meron ka na invite sa wellness talk. Then yung possible na no, baka mag-yes pa yun. Again, education and understanding. Sa sila makakita, di ba? Ang dami mo sa kanila na binigay ng information. Baka ba na huli, mahiya na sa yun.
Magkano kasi yun? Kunwari, kung ayaw ko lang sumali ng challenge, gusto ko lang talagang i-try, pwede mo i-try yung 10 days. Magkakaresult ka na dun. Yun na. So nakikita niya na yung flow, no? Ayan. Natin yung next slide. Yun. Pag kumukuha ako ng customer, dyan lang lagi nang gagaling lahat. Weight loss challenge, wellness talk. Weight loss challenge, wellness talk. Again, ulitin ko, never ako nag-offer ng Herbalife sa isang tao. Lagi kong dinadala muna sa event. Lagi kong ini-invite sa mga ganitong klase ng challenge. Gets nyo? Okay, di ba? Yes, coach. Yes. O, di ba mas madaling i-offer ng Herbalife pag sa ganitong may dadaan? Anong, di ba? O, tignan nyo, ano mas mahirap? I-offer mo yung shake o i-offer mo yung challenge sa wellness talk? Yung challenge at saka wellness talk. Okay, di ba? Actually, yung shake, madali siyang i-offer kapag tinanong ka na kaagad. Kunwari, si Dayan, tinanong kaagad si Dayan, uy, girl, ang laki na ng pinayat mo. Anong ginawa mo? Nag-Herbalife ako. Talaga? Effective pa rin Herbalife? Oo naman. Diba? Tapos simple mo lang. Ginawa ko lang breakfast yun. Tapos minsan ginagawa ko siyang snack. Actually, hindi pa nga ako gano'n nag-workout nito eh. Tapos nagbawas na ako ng 9 pounds in 10 days. Ay talaga? Totoo? Oo. Bakit? Gusto mo rin ba mag-weight loss? Ay, oo sana eh. O, di ba? Bumabalik ka na ngayon sa survey. So, mga ilang pounds naman gusto mong i-lose kung sakali. So, nakikita niyo yan. So, kahit nawala siya sa script, alam mo kung paano siyang ipipitch. Di ba? Teka lang, sabi niya sa'yo. Saan ba nakakabili niyan? Eh, syempre sa akin. Di ba? Sa akin pwede kang bumili. Di ba? Huwag ka nang hanap sa iba. Ako nakausap ko dito na, oh. Di ba? Ganon kadali. Ganon lang kapag personal na ganon, doon mo ko agad pwedeng i-offer na kaagad yung Herbalife. Gets nyo? Ayan na. Marami na ba natutunan? Marami na po. Kasi yung sales, guys, yung sales is a skill. Actually, ang sales ang isa sa pinakamagandang skill ng isang tao. Okay? Kasi ang Herbalife is hindi siya networking, di ba? Hindi siya networking kasi hindi naman tayo nagkakaroon ng income sa tao na nagpapamember. Nagkakaroon tayo ng income dahil dun sa product. Ang tawag sa atin, network marketing. Multi-level siya. So hindi tayo pyramiding na pag nagpa-member, pair-pair, ayun, alam niyo na ibig ko sabihin. So sa Herbalife is people-to-people connection. Okay? Yung kung ano yung network na meron kayo, yan din ang magiging network nyo. Yan yung tandaan nyo palagi. Diba? Sa dami-dami ng kaibigan nyo, sila-sila lang din talaga yung mga possible mo maging business partner. Okay? Kailangan nyo lang talaga ng proper skill. Kasi yung skill na yan, pag na-develop nyo na yan, ano yan, kahit saan kayo ilagay. Diba? Business skill. Skill ng sales. Diba? Kaya yun ang nagustuhan ko talaga sa Herbalife. Na-enhance talaga siya ng gusto. Okay? Next. So, customer retention. Nakita niyo yung mga sinend ko ng mga talking points, diba? Pero babaguhin ko siya. Mag-send ako ng another talking points sa inyo for 10 days. Kasi pinakita ko sa inyo kung paano mag-alaga ng client. So, hindi habang buhay nagagawin namin yun sa inyo. Kasi mangyari yun, hindi kayo mag-grow. Okay? So, i-send ko yung talking points. Magagawa tayo ng separate training para dito para alam nyo kung paano siyang ipipitch, kung paano siyang gagawin. So, ang kailangan nyo lang naman talaga is customer retention. Ibig sabihin nun, para yung mga magiging customer nyo, magkaroon sila ng unshakable belief, na potential sila maging product lover, potential din sila maging business partner. So in short, hindi lang sila basta bumili sa inyo. Dapat, after nila bumili sa inyo, nagkakaroon kayo ng conversion. It's either maging product lover sila para sa buong family din or maging business partner. Dalawa lang yan dapat ang pupuntahan nila. Okay? So, ang goal natin, pag bumili, hindi na papabayaan. Kailangan natin silang alagaan, kailangan natin silang gabayan, kailangan maniwala kayo sa magiging result nila para maniwala din sila sa magiging result nila. Kasi pag nagtanong sila sa inyo, ang mangyari kasi nun, ipagkakatiwala nila sa inyo
yung magiging result. Magiging result nila whether weight loss yan or health result. Kaya very important kasi yung isang tao na matutulungan mo na yan, pag naalagaan mo ng gusto, you'll never know. Na-witness ko na yan sa mga training ng Herbalife. Yung isang taong inalagaan niya ng gusto, yun ang nagpakalat sa iba't ibang bansa. Kaya siya naging founder circle na kaya niyang bumili na ngayon ng yate linggo-linggo. Yung isang tao na inalagaan niya. Okay? So ito yung system flow. So sinabi ko na kanina to. Presentation. Ito yung prospecting. Ito yung pinag-usapan natin sa mga post, yung weight loss challenge, di ba? Saka yung wellness talk. Tapos presentation. Very important na kailangan marunong kayo mag-close ng sale. So hindi pwedeng hindi pwedeng survey ka ng survey tapos hindi, di ba? So kailangan alam mo talaga, kailangan mako-close mo yung sale. Sabi ko nga, it's either yes or no lang yan. Pag nag-no yan, no problem. Lagi lang kayong mag-no problem. So, kunwari, ay, pass mo na ako dyan, Dayan, pass mo na ako dyan, Melay, pass mo na ako dyan. Mahal pass mo na ako dyan. No problem lagi. Okay? Kasi, the more na ginagawa mo yun, the more na na-enhance yung skill mo nang hindi mo namamalayan. Magugulat ka na lang, shucks, ganun ko nang nare-retail ngayon yung 10 canister every month. Di ba? So yung flow niyan, it's either magta-try sila ng trial program or basic program. And then, preferred customer. So ngayon, parang gano'n nangyari sa inyo. Ito na yung mga customer nyo. Si Jenny at saka si Carla. Okay? So si Jenny at si Carla, pareha sila na nandito. Ang binili nila is yung basic program, yung shake. Ano ang next na pupuntahan nila? Automatic yan, preferred customer na. Paanong pitch niyan? Kunwari si Carla, uy, Carla, di ba? Alam mo naman, unang-una, alam niyo naman kung kailan maubos yung shake. Okay? So, ang gagawin nyo is, uy, Carla, malapit na matapos yung challenge natin. Tapos, of course, what's next? Tatanungin mo, anong next after nito? Okay? So after mong maubos yung canister na yan, so what's next? Ako honestly, tinatanong ko talaga sila para alam ko din. Willing ka bang i-continue yung program? Para ma-achieve mo yung better result mo? Okay, so ganun ako hindi yung basta ko i-offer. Tinatanong ko talaga. Kasi ayoko talagang pinipilit sila na kunin mo to. Tinatanong ko, willing ka bang ituloy yung program? Kasi alam mo naman, di ba? Wala ka pa sa ideal weight. Willing ka bang ituloy yung program? Sabihin nila yan, pwedeng ganito. Ganito yung mga maging approach nila. Yes, willing ako ituloy yung program. Yung walang kaabog-abog. Ito rin yung isang approach. Willing naman? Oo, willing naman ako, kaya lang friend, medyo ang mahal kasi. Yan yung pangalawa niyo maririnig. So sinasabi ko na sa inyo ha. Alin man doon ang sabihin nila, great. Yan. Okay? So pwede mo nang i-avail tong preferred customer na membership. Okay? Yung preferred customer membership, ipapakita nyo, di ba sinend ko yung sa GC? Okay? Ipapakita nyo ngayon. Ito nga pala yan, friend. Ito yan, friend. So preferred customer. Okay? Bibilin mo lang to ng 650. So pag binili mo to, magkakaroon ka ng 14% discount. Ngayon, yung dating binibili mo na shake na 2,000, magiging 1,745 na lang yan. Okay? So makikita niyo yung discount ngayon. Ngayon, i-upsell mo ngayon yung product. I-upsell mo. Di ba parang sa mga McDo, pag bibili ka lang ng a la carte. Sir, gusto mo bang dagdagan ng drinks? Di ba ganon? Sa Herbalife ganon din. Oh, friend, since member ka na sa Herbalife, baka gusto mong i-avail to yung isang buong set kasi eto na lang yung price niya. Kasi discounted ka na. Ang maganda pa dyan, magkakaroon ka ng sariling ID sa Herbalife, tas lahat ng bibilin mong product, maiipon natin yung points para tumaas yung discount. Diba? Sagot nila dyan, dalawa din. It's either yes or no lang yan. Sige friend, push. Pwede namang, next time na lang, okay muna ako dito. Yun lang yun. Okay? At least ipinakita mo. Kaysa hindi mo pinakita. Yan. Ito kasi is
naka-join na sila ng challenge, di ba? Yan. So, check ka dito. Meron kasi kami mga ibang nag-inquire na hindi nag-join ng challenge. So, for example, in-invite ko yan sa wellness talk, diretso yung program, so hindi sila dumadaan ng challenge. Meron namang ibang dumaan ng challenge. So, which is which? Okay? Sa pag-offer ng membership, lagi nyo tandaan to, andun din yung sa una nating training, ganito siya. Wag nyo itong kakalimutan. Please, ganito siya. Pag mag-offer ka ng membership ng preferred customer, okay friend, ganito yan. So, if mag-a-avail ka nito, kailangan lang natin maka-attend ng members orientation. Requirement yun ni Herbalife. Okay? Para ma-certify natin yung membership mo. Meron kaming schedule. Ang schedule namin is every Monday, 8 p.m. via Zoom at Saturday, 2 p.m. via Zoom. Yan. Okay? Yan yung schedule natin. Gets? So kung, for example, si Dayan hindi siya makaka-attend, pwede mo sa akin sabihin, Coach, meron po ako mapapa-attend dyan sa HOM natin. Pwede ba paki-assist? Yan. Sabihin nyo din yung pangalan ha. Yung nakaraan, may nagsabi sa akin, Coach, paki-assist. Tapos, wala na. Hindi ko tuloy alam kung sino dun. Hindi ko na alam kung sino. Kaya tapos sabihin, Coach, ito yung pangalan niya, si Carla. Yun, mag-attend daw siya. Pwede bang paki-assist? Pero, kung kaya mo mag-attend, much better. Okay? So, yan yan. Ito yan. Wednesday and Saturday. Tapos, ito pala guys, no? Sa lahat ng mga magiging client nyo, very important na kailangan makadaan talaga sila sa wellness talk. Kasi yung challenge orientation sa wellness talk, isa lang yan. Kasi dito sila possible na maging product lover. Dito kasi mas marami silang makikitang story. Pwede kasi hindi sila maniniwala sa iyo. Kunwari lang naniniwala sila sa iyo, di ba? Pwede rin 'yon. Pero dito maniniwala talaga sila ng gusto. Pag nag-attend sila ng members orientation, di ba? The design is very Dayan. Di mo na mapansin, Dayan, ganito yung nangyari sa iyo. Pina-attend ka namin ng members orientation. Ang nangyari sa iyo, Dayan, nung in-offer namin to noon, wala ka pang answer, nag-attend ka dito. Nung nag-attend ka ng orientation, saka ka nag-decide. So, pagkatapos ng orientation, tatanungin mo na kaagad. Oy friend, thank you sa pag-attend ah. Yun, ano yung pinaka nagustuhan mo doon sa napakinggan mo? Nakita ko yung 95 countries pala yun. Tapos meron palang income dyan? Ay, oo, meron. Paano yun? Di ba? So, possible, business builder. Paano gagawin natin dun? Ayun. So, ang kukuha mo ng membership, ipapakita mo sa kanya yung isang membership na. Okay? Paano coach kung ganito? Dito pa lang nag-preferred customer na siya. Hindi i-convert. Basta whether na nauna yung preferred customer or not, kailangan dumaan ng orientation. Kasi yung mga ibang preferred customer, kino-convert din nila yung membership nila into business builder. Basta lahat ng magiging business builder nyo, kailangan nilang dumaan ng onboarding tulad ng pinagdaanan nyo. Nasa business flow yan. Gets? Ayan, malinaw. Ayan, malinaw yan na. Pwede nyo itong i-screenshot, pero i-send ko din itong recorded ha. Para pwede nyo reviewin. Okay. Kung tayo sa pinaka-final part na natin. Meron pa tayo enough time. Okay, sakto lang to. 15 minutes. Wala na. Ito na yung last eh. Okay, ito yung next. Ito yung pinaka-importante na kailangan nyo ding malaman. Okay? Kung gusto nyo talagang magkaroon ng magandang income sa Herbalife, hindi pwedeng hindi nyo alam yung marketing plan. Hindi pwede. Kasi hindi kayo forever na mag-retail. Okay? Ang marketing plan is very important. Hindi nyo kailangan pag-aralan ng gusto yung product. Hayaan nyo yung event. Hayaan nyo yung mga event ang mag-explain sa kanilang product. Ang kailangan nyo masterin marketing plan. Nandun yung income. Okay? Pag na-master mo yung marketing plan, mas madali yung goal nyo na income. Okay? Pag na-master mo yung product, it's only another sale. Pero pag na-master mo yung marketing plan, yun yung possible mong
business, possible mong royalty and bonuses. Okay? Wait lang, mag-share ako ng screen. Alam nyo, na panahon namin, wala kaming ganito. Yung ano, yung gantong ka-detail, wala. As in, wala talaga. Sariling ano, alam mo yun, sariling kayod. Meron lang yung mga event, pero yung gantong ka-detail, wala. And mas okay naman, di ba? Mas naiintindihan nyo. Hindi kayo nalilito. Share ako ng screen na. Alam niyo na ba kung paano mag-level up? Alam niyo na kung paano mag-level up? Yes or no? Nung sa volume yun, sir. Yes, alam niyo na? Opo. Sige. Paano from 25%, di ba? Question and answer to eh. Kapag kabot si Dayan. Oh, meron din. Pagtanggol mo lang mo. Pagtanggol mo ilaga mo. Yung sa 25% 250. 25 to 35. Alam niyo kung paano? 500. 1 to 2 months. Oh, taray. Paano mo gagawin yung 500? Ha? Paano mo gagawin? Dapat ano ka, avail ka ng 500 volume points ng up to 1 to 2 months. Bibili mo ng sarili or hindi? Ano? Ibenta rin yun. Bibenta rin, di ba? So, yung Opo. kukunin mo siya sa retail. Okay? So, ito siya ha. Ah. Move up. 25 to 35%. Right now, naka 25 kayo, alam niyo na kung ilan yung total volume niya na. Kasi, ngayon na naka 25 kayo, pag na-reach nyo yung 250 points in 1 to 2 months, magkakaroon kayo ng 1,000 pesos na product voucher. Kaya dapat, by the end ng pang 2 months nyo, kailangan nyong idan yung 250 or more. Okay? So, ang 35%, tama si Dayan, 500 points in 1 to 2 months. Giliwanagin natin to. Si 500 points, meron siyang dalawang paraan kung paano mo siyang makukuha. Una, may tinatawag na PPV. Coach, ano yung PPV? Personally purchase volume. Ibig sabihin to, sarili mong bili. Sarili mong binili to. Coach, paano yan? So, in 1 month, yan yung binili mo na 500. So, pwedeng every week, bumibili ka ng 150, 150, 150, 150. For example, parang si Dayan, kung bumili siya ngayon ng 150 points, binenta niya, next week, bili ulit siya. Basta kailangan in 1 month. Kung gusto mo siyang 1 month. So, in 2 months, pwedeng 250, 250. Bahala ka na kung paano mo didiskartehan. Yun yung PPV. Nakukuha niyo naman yung gusto kong sabihin, no? Yung logic na, no? Sabihin, sarili mong kayod. In short, sarili mong kayod, sarili mong benta, sarili mong bili. Okay? So dito, yung iba, nag-i-invest sila talaga dito. Lalo yung meron silang enough funds. Okay? So pwede nyo gawin, testingin nyo dun sa account nyo kung magkano yung aabutin ng 500. Pero ang estimate talaga dito, tulad ng pinakita ko sa inyo last time, is parang 8 set to ng healthy breakfast. Or 27 na pieces ng shake. Ang total nito, parang nasa 30K. Depende yan sa product ha. Pag naibenta mo lahat yun, ang kita mo dito, 16K. Diba? So kung meron kayong enough funds,
Meron kayo talaga na enough budget, yung iba, ini-invest talaga nila dito. Okay? Next, ano yung isang paraan sa 500? Pwede kayong gumawa ng tinatawag na DLV. Ibig sabihin, downline volume. Gets? Any question? Pero, Any question sa downline volume? Coach, paano yung DLV? DLV is like this. This is you. Ang kailangan mo, 500 points. Maghanap ka ng 5. Mag-sponsor ka ng 5. It's either preferred customer yan o distributor na bibili ng 100 points. Kahit wala kang binibili, magiging 35 ka. Kasi ang total niyan, 1, 2, 3, 4, 5. Magiging 35% ka. Kahit wala. Ito naman, downline volume. So, gumagamit ka ng tulong from other people. Yan. Okay? Nag-guess nyo naman, no? Yan. Okay. Ito pa yung isa. Ito pa yung isa na pwede nyong gawin, na pwede nyong gawing diskarte. Okay? So, choice nyo kung gagawin nyo to. Kayong dalawa mag-uusap dito. Okay? Pwede nyo itong pag-usapan. Ito si Melay. Ito si Dayan. Pag si Dayan nag-500, ang magiging discount ni Dayan, 35%. Tama? Opo. 35. 35 din sila. Pati si Melay magiging 35. Yan. So, pwede nyo gawin, pwede nyo siyang paghatian. Yung 500, tig 250. Mabigat? Durahin natin. Dagdag natin si Carla. Nasa kailangan to is yung person na invite, ha? Pag si Carla yung nag-500, magiging 35% to. Kayong tatlo. Okay? Uy, may fireworks. Ayan. So, yan yung isang way ng 35%. Mabigat? Maghanap pa kayo ng isa na kaibigan ni Carla. Pag yun yung nag-500, itong 4 magiging 35%. So, parang 500 divided by 4. 125. 125 points. 125, 125, 125. Ang gagawin nyo lang yan lahat, ilalagay nyo dun sa kanya. Yan ang isang way. Okay? So ito is, ang tawag dito, teamwork. Teamwork to. So pwede nyo pag-usapan. Right now, 3 na kayo eh. Nandiyan na si Carla eh. Diba? Pag ginawa niyo yan, in 1 to 2 months, pare-pares kayong 35%. Diba? So yan yung isang teamwork. Nag-gets? Ayan, so, pag-usapan nyo na. So kung si Melay meron na siyang nabili, di ba? At si Dayan meron na rin siya nabili. So tingnan nyo yung natitirang volume kung ilan. Ayan. Kung gusto niyo talaga ng details sa volume, i-chat niyo na si Coach Joy. Coach, paano pwede ba natin gawin to? Okay. Yan ang isa ha. Ito yung advantage nun. Okay? Ang isang disadvantage lang dito, meron din tong downside pagdating sa volume. Pagdating sa qualification nyo ng supervisor. Mamaya makikita nyo kung paano. Pero at least, nakita nyo na siya. Next.
35% paakyat ng 42%. May idea kayo kung paano siya? Paano to, Dayan? Ano, sir? Ay, coach. Minutes, oh. 1,000. Hmm. 1,000 volume points. So, 1,000 volume points. Alam nyo, napakaswerte nyo. Kasi alam nyo, na panahon namin, para maging 42% ka permanent, alam nyo kung magkano? 2,500 points. So, ito, 1 to 3 months. So, same scenario. Pwede siyang sarili mong bili or pwede siyang BNB. So, bili ka na 1,000 PPV. 1,000 points. Estimated nito, parang mga 60K. Ang income mo dito, mga 40K. Diba? So, bibili mo yung 1,000 points using your own name. Okay? So, DLB, same lang din yun. Sa DLB, this is you. Hanap ka ng mga pwedeng bumili. So, lahat ng mga bibili niyan, kaya gaano pa silang kadami, akyat sa yung mga points natin. Gets? And then, same scenario, si Smelay, alam nyo kung anong pinakamadali. Since kung gagawa kayo ng teamwork, ito na yung paglaanan nyo yung 42%. This is Melay, this is Dayan, this is Carla. Pag si Carla nag 1,000, sa kanya nilagay yung 1,000 points, kaboom, kayong tatlo lahat, puro kayo 42%. Teamwork. Kaysa 1,000 isa-isa, 1,000 tatlo na kayo. Gets? Ayan. So, ipinapakita ko yung scenario. Ang gusto ko kasi kayo talaga yung mag-decide nito eh. 'Di ba? So, pag-usapan nyo as mag-sponsor. 'Di ba? Okay. Yan na siya ha. Naintindihan? Naintindihan ba? Okay. Yes. Apo. Next. 42% paangat ng 50%. Paano yan? 4,000. Tama. 4,000 points. 4,000 points yan in 1 to 6 months. Right now, merong promo sa Herbalife. 2,000 na lang yan. 2,000 points in 1 to 3 months. Diba? Ano mas gusto nyo? 4,000 o 2,000 points? Sige nga daw, sagutin nyo nga daw. Anong gusto nyo? 4,000 o 2,000? Anong gusto nyo? 4,000 o 2,000 points? 2,000. Di ba totoo? Kalahati na lang eh. Ayan. Coach, ano ang qualification ng 2,000 points? Simple lang. Kailangan meron kang 1,000 points na tinatawag na PPV. Sarili mong bili. Okay? Or, binili ng mga preferred customer na downline mo. Kasi yung preferred customer, technically, customer yon, hindi sila distributor. Gets? Yan. Tapos, yung another 1,000 points, is pwedeng DNB or PPV mo din. Yan yung unang requirement. Second, kailangan mo lang tapusin yung 2K training. Coach, ano yung 2K training? Ito yung pinapa-install ko sa inyong HN Grow. Third requirement, yung tinatawag na declaration form. So sa declaration form na yon, piniprint lang naman yun, tapos fill upan nyo lang. So pag nagawa nyo yan, magiging supervisor. Pag nagawa nyo siya in 1 to 3 months, magiging supervisor kayo.
i-recognize kayo sa Kickstart, i-recognize kayo sa Spectacular, akit kayo ng stage. So, ang kailangan, ito yung pinaka-importante. 1,000 PPV. Yan. Any question? Na nalilito kayo? Coach, pwede din ba yung 2,000 na yan sa teamwork? Pwede. Sige nga, coach, tignan natin. Si Melay. Si Dayan. Ilan ang requirement? 2,000, di ba? 2,000 each person, di ba? Para maging supervisor. Pag ganito yung pag ganito gagawin nyo, ang tawag dito, line qualification. So, ang gagawin dyan, mag-1,000 si Melay, mag-1,000 si Dayan, plus 1,000 points. So, in short, ilan yan? 1, 2, 3. 3,000 points. Kayong dalawa, magiging supervisor kayo kaagad. Instead na 2,000, 2,000. So, nakatipid kayo na 1,000. Coach, saan po manggagaling itong 1,000 points? Saan po manggagaling yan 1,000 points na yan, coach? Pwede nyo ulit paghatian yon. 500, 500. Coach, wala na tayong budget pang 500 points. Saan ulit manggagaling tong 500? Pwede yan manggaling sa mga downline nyo. Downline volume. Or preferred customer volume. Yan. Yan siya manggagaling. Diba? Yung pinakita natin concept kanina. Ang concept ng downline volume is, this is you. So, saan mo hanapin yung 500? O, di maghanap ka ng 5 na bibili ng 100 points. Hindi tapos na yung 500 na hinahanap mo. Pwedeng preferred customer to. Pwedeng ito, 25%. Pwedeng preferred customer na 15%. 25%. Pwedeng preferred customer. Yan. Kasi lahat sila yan, mga downline volume mo. So, ito si Dayan. I-invite ni Dayan si Carla na nag-distributor. Si Carla nag-invite ulit ng another one. So, lahat yan, papasok sa'yo hanggang sa pangatlong level. Papasok sa yung volume. Yan. So, nag-gets nyo na. So, ngayon, the bottom line is, paano kang magkakaroon ng downline volume? Saka ng customer. The bottom line is, weight loss challenge, wellness talk, then talk to people. 10 a day. Diyan lahat yan manggagaling. Di ba? Yan na. Nag-gets nyo na? O nalilito? Tanongin nyo na kung saan kayo nalilito. Melay, nalilito. Ha? De, okay na. Clear? Yes. So, ang option nyo na lang is, tatapusin nyo yung 250 points or mag-move up kayo sa 500 points. Ito. Ano yung 500 natin? Ito. Or, magpupush kayo. Tinanong ko kayo, di ba? Pinayin ko kayo kung magkano yung gusto rin yung kayang ilaan na budget. Yan. So, doon sa kaya nyo. Okay? Kung magagawa nyo ng paraan yung higher discount, much better. Okay? Pero kung sobra kang may stress at alam mo mahihirapan ka, huwag mo siyang gagawin. Okay? May mga tao talaga tulad namin na mahilig kaming, ano mo yun, tawag nila dito yung opportunity grabber, parang ganun. Yung isa namin, yung isa namin na tinuruan ng ganito,
talagang ginawa niya ng paraan yung 35%. So yung sabi niya, investment ko to eh. Yung nga, gaya sabi ko sa inyo na nakaraan, sabi nga niya sa amin, nakapangutang nga ako para na maghanda sa piyesta eh. Pinakain ko lang doon sa ibang tao eh. Why not ito na i-invest ko para sa business ko? Diba? And take note, tinuturuan ko na kayo ng skill kung paano. Pagpalagay na natin na nag-invest kayo for 500 points, ang gagawin natin, mag-i-schedule din kayo dyan ng face-to-face na wellness talk. Pupunta kami. Sa isang, mag-gather kayo sa isang area, wellness talk, pupunta kami dyan. Para mag-face, iba pa rin talaga yung face-to-face. Diba? So yun, the choice is yours. Okay? Any question? Saan kayo nalilito na part? Wala. Wow, taray, talino, kuha lahat. Why? Nanghinayang lang ako. Saan? Dapat noon pa pala ako nag-Herbalife. Honestly, Melay, everything happens for a reason. Kaya, Ang kasi sige, ano yan? nung kay Ate Tina, kasi namimili ako 4 na canister. Mm. Kaso lang di ako na-educate kung paano siya gamitin, paano yung proper na ganito doon. Kaya ako na-stop. Huwag mo na si Ma'am Tina. Wala rin alam yun. Kaya sinisisi. At least, ngayon nalaman ko na. Alam nyo ba guys, honestly ha, ang Herbalife opportunity dumarating sa perfect timing. Na kung saan you feel so disgusted, you feel unhappy, kung anong situation mo ngayon in life, dumarating siya. Kasi na-experience namin ni Joy yan eh. From the moment na nag-decide kami to do Herbalife business, yun yung time na pabalik na ako ng Riyadh. Meron na akong kontrata, process na yung ticket ko. Nung nakita namin yung opportunity, sabi ko, eto na yun. Eto na kako yung perfect timing na inaantay natin. For almost more than 1 year. Ang lagi kong pinagpe-pray nun, Lord, gusto ko ng stable job nasa Pilipinas. Never ako nakapagtrabaho dito for 1 year. Hindi ko nga alam kung bakit. Dami kong in-applyan. Yung pala, Herbalife pala yung ibibigay sa amin. Yan yung, kaya sabi ko, dumating siya sa perfect timing. Ngayon, since nakita nyo na siya, nakita nyo na opportunity, ang kailangan mo lang mag-decide. Not making a decision is also a decision. Okay? So may dalawang decision ka kailangan gawin. Ipo-push through or not. So kung ano man yung sagot nyo doon is, it's okay, it's your choice. Yan. Pero ito nga, itong pinapakita ko sa inyo, pinapakita ko rin sa iba. Kaya yung iba nang gagrab. Yung si Kriska na 24 years old si Kriska na tinuruan namin sa ganito. Ngayon, kaya niya na mag-operate ng sarili niyang business. Last month income niya, 27,000. Sahod niya sa DepEd, 14,000 a month. Stress pa siya. Puro pa daw mga marites. O ngayon, hawak niya yung time niya, na-enjoy niya. I-browse niyo yung Facebook ni Maria Kriska. Makikita niyo kung paano niya ginagawa yung Herbalife business. Lahat ng ito, lahat ng tinuturo ko sa inyo, tinuturo ko sa kanya. In-absorb lang niya. Okay? So, ang option niyo, pag-usapan yung dalawa kung gusto niyo mag 500 points. So, magkano bang investment doon? Yun nga, pwede niyo paghatian yun. Actually, ito. Average ito. Parang ano to eh, parang 8 set. Basta parang siyang 8 set. Ayan, pag-usapan yung dalawa. Kasi PM nyo kami, pag nakapag-decide na kayo. Di ba? Dayan, sa Kamelay ha, pag-usapan nyo to. Kung ipupush through nyo yung line. Bali yung kunyari sa 30K na yon, hati kami ni Ma'am Dayan, ganon. Okay. Ayan. So, ganun yung ano nun. So, pwede nyo siya paghatian para pares kayo maging 35%. Siyempre, pag naging 35% na kayo, ma-maximize mo na ngayon yan. Ma-maximize mo na yung pag-retail yan. Kasi pag 35% ka na, sa isang shake, may 700 pesos ka na. Oo. Di ba? Tapos, di ba 35% ka na? Pag meron ka mga member na 14%, mga preferred customer o wholesale income,
Sa preferred customer, 300 yung shake. 700 minus 300, o di 400. So meron ka ng 400 na wholesale palagi. Oo. Kaya yun, basta ang goal lagi, lahat na maging client nyo, kailangan maging member sila. It's either preferred Oo. customer or distributor. Kailangan may conversion na nangyayari. Pag nahihirapan kayo kung paano silang kausapin, i-chat nyo lang kami. Ganun lang kadali yun. Coach, pwede ba kami patulong? Hindi kasi namin, hindi ko pa actually makuha kung paano silang i-convert as member eh. Coach, paano ba i-approach mo nga ulit dun sa membership? Kung paano silang i-invite sa HOM? Yun. Ganun ako mag-invite sa HOM sa mga member. Di ba, na-experience mo naman din yan, di ba? Okay? Oh. So, yun lang. Yun yung ating topic for tonight. Thank you so much sa pakikinig. Meron ba natutunan? Yes. Meron din, sir. Di ba? Kailangan nyo lang gawin is i-grab yung opportunity. Yung nga, you-decide na kung ano yung next goal nyo. Andito na kami para mag-guide. Okay? Picture tayo. Ang next nyo na kailangan puntahan is Kickstart. Herbalife Kickstart. So nag-release na sila ng ticket. So ang ticket ng Kickstart is 500 pesos. Ang schedule niya is sa November 9. So doon ko kayo gustong dalhin para mas makita nyo talaga. So November 9 siya sa SM Aura. Saturday yon, per Saturday of the month. So meron kami ipoprovide na service ng van. Ang usually pamasahin mo sa van 300 pesos. Ngayon, siyempre kakain ka. Pwede ka magdala ng pagkain mo, gusto mo, di ba? Pero since aalis ka lang din naman, medyo enjoy mo na. Di ba? Kami kumakain kami sa Chowking. Kumain akong siopaw. Okay? So, picture tayo guys ha. O, smile. Yung smile na kunwari, parang hindi kayo na-overload. Parang, okay. Hey, Herbalife! Ready? Ito ha. 1, 2, 3. Yun. Okay? Thank you so much, guys. Good night. Yes. So, Baka di kayo makatulog, ha? iniisip yung yung 30K. Kasi 'di ba, kung pagiging practical, maganda 'yun eh. Tapos Oo nga. tapos nung saka na kayo medyo mag-push through na para makuha niyo yung kasi doon sa 2,000 na supervisor qualification, kailangan niyo na 1,000 points na personally purchase. Okay? Okay? So yun na. Para di kayo masyadong ma-overload. Bye. Good night. Thank you so Good much. night po. Thank you so much nga pala sa mga partners nyo, ha? Sa mga partners nyo na pinayagan kayo. Ha? Pupunta daw si Ma'am Jen bukas. Oo, magtongkitimbang daw siya eh. Mag-monitor. Bibili daw siya ulit canister. I-offer na natin yung membership sa kanya, ako na mag-offer. Sige, sige. Kasi Go. nandun na eh. Alam ka naman isa. Puntahan mo si Melay, tanungin mo. Alam ka, ganun, di ba? Mamaya Sige. makalimutan mo pa. Okay na. So, okay na. Bye-bye. Good night. Bye. Kaya lang mo. Stop recording.